Pag ano, may init. Masusunog. So, balik mamaya. Okay. Laki ng ginaan, single na. Kaya yung mga hinete na ano, sino ba to? Pangalan nun, si Bugok. Nagpapalit ng hinete kasi kamo mataba siya. Gusto niya payat na hinete, yung mas magaling. May point siya doon. Pero yung galing, ewan ko na. Kasi diretsual na naman eh. Pwede mong sabihin mas magaling kung may liko-liko. Kasi diyan lalabas yung maneuvering skill ng ano ng driver, di ba? Pero kung diretsuhan lang, piga-piga ka lang naman. So, inatid ko si teacher, kinuha ko yung kortina, aba. May libreng ano washing yung kortina nila. Pero sabi ng teacher, gagamitin daw muna sa bahay. Eh, isang buwan lang naman yung ano nila eh. Isang buwan lang naman yung tawag na ito. Bakasyon nila eh. So, kailangan magamit ka agad para masulit. Ngayon, pagsundo ko sa kanya mamaya, ni-schedule ko na kung ano man ako, matutuloy man ako, kung makakita man kami. Babalikan namin yung nakanbasan namin sa Murphy. Yung sa Boni Serrano, meron doon sa tapat ng Camp Aguinaldo. Ano siya, shop talaga ng helmet. Bago lang siya, shop na pang motor, ganyan. Hindi, mga gear lang ba? Yung mga jacket, ganyan, sapatos. Ang ganda ng sapatos doon, gloves. Lilibuhin yung mga gloves.
malambot pero hindi ko pa masyado na ano eh. Hindi ko pa masyadong ang tawag sa nakartadahan eh. Pero nung hinipo ko, lambot. Libo, mga 1 plus, ganyan. Tapos mahaba yung daliri. Siguro yun ang advantage ng ano eh, no, high end eh, no? Kasi mga gloves ko, pinagbubutas ko yung dulo dahil sagad eh. Tama naman yung sukat, pero sagad yung dulo. Eh, binubutas ko tuloy kasi kung hindi, mamamanhit talaga yung palad daliri. Lalo na pag mahaba-haba yung biyahe. Ito, binutas ko na to lahat yan. Hindi pa lang gaano lusot eh. Pero supposedly lulusot na yan. Itong van na to, napaka blind spot na ito. Ito kailangan mong ano, kailangan mong sumilip sa gilid, ganyan. Kung gusto mong overtake. Tsaka kung overtake ka, make sure na walang batang tatawid sa harap niya. O, yung overtake ka, tapos may batang tumawid pala sa harap niya, huminto lang siya, di sa pool. Ganun nangyari sa amin, nakabike kami ng kuya ko, ano pa ako, elementary pa lang ako, angkas ako sa likod niya. So, merong kotse mga nakaparada sa pagitan, pababa. So, bulado kami. Nung meron sasakyan na sa pagitan ng mga kotse nakaparada, siyempre, maliit lang yung bata, hindi mo blind spot dun sa kotse na nakaparada. Naglalaro, lumitaw doon sa pagitan ng kotse sa pool namin. Bagangkas kami, tilapon yung bata. Siyempre lang din kami, siyempre nakabike kami. Tilapon din kami. Yan, katulad nito, mga residential to, di ba? May mga pinto dyan, may gate. Di mo alam eh, baka may aso dyan na biglang lumabas, o batang nag-ahabulan, nag-aharutan, alam mo yan. Kaya kailangan maging listo. Especially kung hindi ganun kalakas ang liksi ang reflexes mo. Kasi yung mga high-speed drivers, mga highly strung, maganda reflex nun. Yung tipong pag may nakasagi ng baso sa lamesa, masasalupan niya sa ere. Yun, kutsara, masasalo, mga ganong klase. Pag may dumapong lamok, kaya niyang patayin. Mabilis ang reflex. Yan. So pag may batang bilang tumaway, kaya niyang pumoreno, umilag, o ano man. Yan. At saka syempre full attention sa road. Mabilis nga reflex mo. Kung lutang ka naman, wala rin. Kaya nga reflex means alerto, di ba? Tsaka yung speed mo must be enough na na kaya mong umiiwas pa o umilag pa o pumreno pa. Kaya nga ako, hindi na ako nagtutulin pag ganito. Masyado. Hindi na masyado. Ngayon naman, medyo na-accomplish ko na yung well, hindi na siya ganun kapino, hindi na ako nag-grinder, hindi ko na totally na full weld harap likod, yung likod lang. Ayan, kasi nga umulang kahapon. I'm talking about my yung center stand. Pero structurally, tawag nito, na siya, sound na kasi kailangan maispatan, tsaka malagyan ng brace ko na yung corner, isang corner lang pala nalagyan ko ng brace. Tapos yung nag-crack na ko rin, ispatan ko rin, naguhitan ko ng welding, ganyan.
So, ano-ano na lang tag nito, bantay-bantay na lang sa future gamit. Tapos yun nga, nagkasugat-sugat ako. In-adjust ko yung spring. Para ma-adjust yung spring, tinupi ko yung dulo-dulo. Kasi mahaba pa naman eh. Tinupi. Para mas umano. Teka, concentrate tayo. Hirap dito dahil may kakaliwa dito galing Felix Avenue. Ayan ang mga kumakaliwa. Ay! Andiyan na pala. Pero ako again, yung skill kasi may mga risk yan eh. Diba? Lulusot-lusot ka sa mga kotse, ganyan. Ang risk niya, paano kung may unpredictable eh. Everything is unpredictable eh. So, you'll never know. Kaya delikado rin dumikit-dikit. Kailangan mo ng malakas na reflex. Malupit na reflex. Tulad nito, lalapit ng katapat ko. Wala, lang. Pag solo mo to, maluwag na maluwag, pwede pa humataw. Yan. Pero pag ganyan, bala sana akong reflex ko kasi yung lupit ni Reed. Reed for speed. Diba? Okay lang yan. Pero pag ganyan, wala, lang. Wala naman tayong premyo pag naging first eh. Kahit may premyo, is it worth your leg ba? Hindi naman, di ba? So, titingin ako ngayon sa junk shop. Bitbit ko pala tong kortina ngayon. Lalaban ko. Ay, si teacher na maglaban nito. May reklamo pa siya sa mali kong pihit eh. Siya yung master laundromat sa bahay. Yan. Kung ako maglalaba sa lang ako, sa mga doormat, sa mga basahan. Kasi marami kaming basahan eh. Yung sa sahig, pang sahig. Dahil inihian ng aso, ganyan. O marumi na, ganyan, sa kusina, ganyan, sa sala, sa kwarto, ganyan. Ako naglalaban nun. Dati, doon ko nilalaban meron kami extra washing machine na nasira, na naayos ngayon, nasira ulit. Kaya, car wash na lang, binababad ko sa sabon, sa planggana, sabay-sabay, tapos car wash. Spiga, mano-mano, yun lang. Ako sa basahan. Lalo na ganitong mainit, sarap magbilad ng ganyan, maglaba. Pero pag yung general washing, damit, kumot, lahat, si teacher yan, kortina. Mas master niya yung maglaba. Minsan kasi nasalang ako, putek, ang galit niya kasi yung mga bra niya nasira daw, mamahalin. Mali ko ba? Ito mga pants ko na na army pants, army green na pants. Binabaligtad ko to pag inuhubad ko kasi yung niya, yung ang tawag nun, yung velcro niya kapag gumanga tapos hindi nakabaligtad, naninira ng ng dry fit na damit.
Sira talaga. Hindi lang dry fit, pati tuwalya. Saan yung tuwalya na kabibili ko lang galing Olongapo, sira. Naglaylaying sinulit, sayang. Ganda pa naman. Palambot na absorbent, makapal. Maraming sunod-sunod yung mga junk shop dito, pero sa ngayon isa na lang yung namamayag pag yung pinakamalaki na junk shop. Doon tayo maghahanap ng kasukat na tubo. As much as possible, yung mas malaki ng konti dito sa side stand. Tapos yung masushoot yung side stand. Kasi gagawin ko, puputulan ko yung side stand. Puputulin ko yung paa. Tapos, idudugtungan ko, shoot ko, weldingin. Tapos yun na. Ibabalik, i-welding ulit yung paa. Importante pala may paa kasi tumatalas yung tubo kapag tubo lang. Yung iba nga, nilalagyan pa ng parang sapatos. May nabibili sa Shopee. Mamanhit na naman yung palad ko. Kita pa ba?